Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala, ito po, sanib puwersa na po, BBM at Marcoleta. Alam naman natin si Junior, wala talagang gustong tumulong. Paano ba naman, yung mga gustong tumulong po kay Junior, mga guilty. Di ba tingnan nyo, nag-iikot yung mama ngayon kung kasaan-saan sa Baguio, kung saan sa Ilocos, etc. Nakikita niya lahat ng flood control project. At hanggang ngayon, wala siyang makitang perfect na control project, flood control project. Puro kapalpakan. Kung hindi ghost project, kulang at hindi pasok sa standard. No? Katulad na nakikita itong litrato ng ito, tignan yung pagkakagawa, parang doon sa Maynila, inilagay yung barangay sa bangketa. Kita nyo naman yung pagkakagawa. Para tong embankment, yung kung saan yung doon sa taas, tutok doon sa malapit sa palaglagan. Tingnan nyo na may tsura, nalalagas na yung mga, pag ito umulan ng malakas, guho to. Yung dadaan na sasakyan na yan, may possible na gumiba. Ewan ko, ako sa tingin ko lang, sa tingin nyo, dyan pa lang sa tingin ko, ito tong picture na to, kita nyo to, ayan dyan pa lang, tingnan mo, bangin na yung nasa gilid yan ba tama yan? Naitanungin ko kayo, hindi ko sinasabing mali yan, pero gusto ko pakiramdaman nyo kung tama yan. Di ba? Ganyan po. Iniikot po ni mismong presidente, si Junior, ang proyektong itong kapalpakan na naman. Sana po mag-resign ka na. Alam mo na kung sino ka. May delikadesa naman, di ba? Ito po, panoorin po natin itong si BBM. Bongbong Marcos na public. Pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagguho ng lupa sa bahagi ng Cannon Road malapit sa 260 million pesos na rock shed sa Tuba Benguet. Depensa naman ng Department of Public Works and Highways, hindi sakop ng proyekto ang gumuhong parte ng kalsada. Nasa frontline ng balitang... Ano sabi? Ulitin mo nga! Department of Public Works and Highways, hindi sakop ng proyekto ang gumuhong parte ng kalsada. Hindi sakop ng proyekto? So, kung ano yung dumi nyo, yun lang lilinisin nyo. Kumbaga sa tapat ng bahay nyo, kung ano yung sa tapat ng bahay nyo, kung ano yung madumi, yun lang lilinisin nyo. Tama? Yun ang pagkakarinig ko. Ulit niya. Public. Pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagguho ng lupa sa bahagi ng Cannon Road malapit sa 260 million pesos na rock shed sa Tuba Benguet. Depensa naman ng Department of Public Works and Highways, hindi sakop ng proyekto ang gumuhong parte ng kalsada. Pero mo, lulusot na naman siya, ng DPWH ito. Tayo na, kami na mali. Lulusot na naman. Pero mo, hindi daw sakop ng proyekto yung gumuhong kalsada. Wow! 200 plus million! Hindi mo naman naisip na isakop na yon? Huwag mong sasabihin hindi sakop yon. Ha? Bugok pala eh. Bakit ka gagawa ng isang bahay, na doon mismo sa gitna ng bangin? Doon sa kagaya, nakikita yung sa litrato. Ano nasa utak mo? Bakit sasabihin mo, ilulusot mo? Ito gagawin ko. Ang ilulusot ko, hindi naman sakop ng proyekto yan. Wow, tama nga naman. Ang babaw. Diba? Ganito po sila lumusot. Pero kung halimbawa, maganda yung katabi niyan, sasabihin niya, sakop po yan, sinakop na po namin yan. Ganyan yan, mga katutuso. 200 plus million, ang liit naman. Ang liit yan. Huwag nyo kaming paniwalaing mga taong Pilipino na sa Pilipinas na ang 200 million ay maliit pa sa pandinig namin. Noon nyo pa kami, 1980s nyo pa kami, ginogoyo na ang bansang Pilipinas mahirap. Kaya yung may mga anak-anak dyan, na lumaki na, at isa ako rin anak din ako. Naniwala ako na ang bansang Pilipinas ay mahirap. Hindi pala mahirap. Binrainwash lang pala tayo ng mga politikong kurakot na ang bansang mahirap ang bansa. Kalokohan lang pala yun. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Cator. Isang lane lang ang nadadaanan ngayon sa bahaging ito ng Cannon Road sa Sitio Camp 6 sa Tuba Benguet. Bumuho na kasi ang kalahating bahagi ng kalsada. Tingnan mo, munti ka na alam mo, pag dumaan sila BBM dyan, malug-alug yan, mababagsakan pa sila yan eh. Muntik-munti ka na babagsakan sila yan. Buti hindi malakas ang hangin.
Pag malakas ang hangin, aalog-alog ang mga bato dyan. At nakaharang pa sa daan ang malalaking tipak na bato, pati lupa at putik. May bumagsak din na lupa hanggang sa tabi ng ilog. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na itago ang kanyang pagkadismaya sa pag-inspeksyon sa katatapos lang. Si Magalo nakakap eh. Kasi alam niya, may babagsak na maliit na bato dyan eh. Ewan ko si BBM, ba't di nakakap? Na rock shed sa lugar. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Higit 260 million pesos daw ang nagastos ng Department of Public Works and Highways sa pagtatayo ng rock. Grabe yung gastos. Oh. Yan, 60 million yan. Yan. Sige nga, itsura niyan. Baka foreman dito, kayang gawin niya, mas matibay pa eh. Sige nga, yung kahabaan na yan. Ako, tansya ko ha. Wala pang 100 milyon yan. Saan nyo napunta yung yung 100 milyon? Labas nyo! Shed mula January Mga to, puro pera ang nasa otak ng mga to. 2023 hanggang April 2025. Kwinestyon tuloy ng Pangulo ang dinatnan niyang eksena. Sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na, talagang na-erode na. Dahil yung slope protection dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay napakababa at napakahina. So, ibig sabihin, bagbak na yung nasa ilalim kasi nga, yung sa baba, walang bakal na naman. Ang mangyayari, yung nasa taas na nakikita nyo, ito tulad na to, pwede may possible na gumuho yan. Pag umulan ng malakas, lalambutan lupa. Kasi nga, walang protection na malakas. May makita lang, may possible lang. Wala silang pakialam kahit gumuho yan. Ang tawag nila dyan, di aksidente. Diba? At pabor sila kapag gumuho yan. Alam nyo bakit? Wala nang ebidensya. Kasi gumuho na eh. Hindi na kayang imbestigahan. Ay, gumuho na. Aksidente lang po yan sa lahat. Pero, buti na lang hindi pagdaan nila BBM dyan, nabagsak kasi yan ng bato. Diba? At hindi actual, may mga kasi pag dumadaan ka dyan, ganyan itsura, may mga bato, humahangin dyan, medyo bundok yan, humahangin na malakas dyan. Pag humangin na malakas dyan, yung mga bato tikpak, tatalsikan yan. Diba? Hindi nyo alam yun, hindi nyo naisip yun, hindi nyo pa inayos yan, aayusin nyo na lang, hindi nyo pa inayos yan. Ginawa nyo, ito, nakita nyo ito, yung picture to. Tamo, yung dadaanan dyan, yung lupa, ginawa pa nilang harang yan. Kasi wala sila sa 260 million na pangharang eh. Sa 260 million, walang pangharang doon. Ha? Imagine. Di ba? Sa 260 million budget niya, or more or less 200 million, wala pa yung pangharang dyan na, na pangsasakyan. Na kung sakalin dumulas yung sasakyan dyan, mahulog sa kabilang kalsada, may pangharang man lang. Wala kayong ginawa. Yan lang ginawa niyo, 200 plus million yan. Hindi 200 plus million yan, batong niya na, yan yung ito nakikita nyo. Hindi yun yan. Kalokohan yan. Naman ng DPWH Cordillera Region na bahagi ng proyekto ang slope protection na ginagamit para maiwasan ang pagbuho ng lupa sa gilid ng mga ilog, sapa o estero. Ang pinanggalingan ng slide is sa taas. It's not even part of the project. It's not part of the road right of way. Anong posisyon niya sa DPWH? Planning head? So, yung malalaking bato na tumipak doon sa existing na slope protection. Actually, yung slope protection dito is constructed since 20,000. Ano? O 20,000? So, 15 years na yung life ng slope protection na. Para sa Pangulo, maituturing ng economic sabotage siyang anyay isang palpak na naman. O, ano ba? DPWH? O ano, hindi pa pag-resign yung isa doon? Na ayaw mag-resign? Pag-resignin mo na. Sipakin mo na. Diba? Marcos naman. Sipakin mo na yun. Diba? Kawawa naman ng patuloy. Naman. O may nagbabiral ngayon na video sa Tarlac yata. Binaban Idan. Sinisimento yung mga crack doon. O, tama ba yun, DPWH? Na flood control project. Higit 30% na raw kasi ang nawala ng hanap buhay matapos masira ang kalahating bahagi ng kalsada. Naman, kalsada pinag-uusapan. Saan dadaan yung mga malalaking truck ng mga negosyante? Yung mga companies, yung mga tatrabaho araw-araw dyan, saan dadaan yan? Gusto man nilang dumaan dyan, ayaw nilang dumaan dyan, baka huling daanan nila yan. Baka pagdaan nila dyan, si San Pedro ang makita nila sa pinaggagawa nyo. Di ba? Ika niya, may daan, pwede naman dumaan. Hindi ako dadaan dyan kahit may daan dyan. Babagsakan ako ng bato dyan, yan pa ang ikano ko.
di bagsakan ka ng halimbawa batong kahit ganyan kalaki lang. Galing sa taas. Butas ang pasakyan mo, pati ikaw, patay. So it is not... Buti sila BBM, bagdaan dyan, di binagsakan. Dapat Marcos nag-ano ka na lang, nag-helicopter ka na lang eh. Delikado dyan, maniwala ka. Oh, hindi dinadaanan yan. Siguro, ewan ko, anong sakyan mo dyan ginawa, paano ka nakadaan, nakakit dyan. Only the damage, the physical damage that we can see. But it is also the damage to the economy. It is... Kawawa naman to si Junior, no? Iniwan ng mga walang gustong tumulong sa pag-iimbestiga si Senator Marcoleta lang. Tapos kuno yung mga ibang hindi lahat yung sa kamera, nag-iimbestiga sila. Wow! Ngayon lang, flood control, ang tagal niyan dapat imbestigahan niya na. Si Sara, naubos ang oras nyo kay Sara. Natapos ng eleksyon, kay Sara pa rin kayo nakapokus Ngayon, trending ang flood control at alam nyo, ang kasangkot dito ay ibang congressman. Tayo tutulong kayo. Hindi Also the damage... Ano yan? Tulong ba yan o hindi? Kasi kung totoong tulong yan, dapat noon nyo pang ginawa yan. O kaya isinabay nyo kay Sara sa pag-iimbestiga nyo. The people's livelihood. Tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Ang lokal na pamahalaan ng Tuba, sumulat na rin daw sa DPWH para Kakatawa ngayon lang hinako to. ngayon lang. Ng gobyerno. Iyawag. Ang lokal na pamahalaan ng Tuba, sumulat... Akutin mo na yan, dyan si Presidente, bilis. Diyan pa mismo sa oras na yan, nandiyan siya. Sus Mariosep naman. Pilipino nga naman, tignan mo, ngayon lang hinahakot nila. Yung mga, alam bakit yung mga yan, bato na yan? Ha? Hindi lang nakatambak yan, bumagsak yan. Galing sa taas yan. Bakit? Walang suporta. Sa ibang bansa, sa ibang bansa, para hindi bumagsak yan, binabalutan ng makakapal na mga barbed wire na makakapal. Di ba napanood niya sa mga makakapal para hindi bumagsak yan. Tapos ini-spray niya ng simento para hindi bumagsak. Lumindol man o mag-landslide, hindi babagsak yan. Million project yon. Ito, 26 to 160 million, wala kayo na ipundar kahit man lang isang poste dyan. Baka nga walang ilaw dyan paggabi. Hindi nyo pa nalagyan Di ba? Mahal pa sa inyo yung puno na yun, nasa gilid. O yung puno na yun, tuklapin mo lahat yung benta mo. Baka presyo lang yan ang mga ginawa nyo. Ito. rin daw sa DPWH para bilisan ang pagsasaayos ng nasirang kalsada. Ang trabaho nila sa standard, hindi substandard. Kami naman maapektuhan pag mag-aaksyon kami, hindi naman kami na-aksyonan. Bakas pa rin ang pinsala ng nagdaang bagyo sa bahaging ito ng Quezon. Sisisin nyo naman bagyo. May bagyo kasi. Bugok. Sa ibang bansa, tornado pa. Pero hindi nasisira. Road sa Tuba, Benguet, matapos gumuho ang lupa mula sa ginawang rock shed dito. Kaya kung makikita nyo rin... Tignan mo, di ba kayo nawala yan? Ito yun, di ba ito yung picture na yan? Parehas, di ba? Wala yan, kanino. Meaning, baka yun nandiyan sila BBM, gumuho na bigla. Ay, nakatayo na yung babae. Parehas yan, di ba? Parehas ba to? Parehas sila, parehas, Timo. Di ba? Ibig sabihin, unti ka na mabagsakan sila BBM. Di ba? Buti umalis kayo. Hindi ko alam. Akalan to Ang duda ko, baka munti ka na silang bagsakan dyan. Buti hindi sumama si Senator Marcoleta dyan. Baka isabotage pa kayo dyan ng mga unggoy dyan. Baka may inutusan sila dyan. Sa kinatatayuan ko, nagkalat pati ang mga bato. Ang sabi nga ni Pangulong Marcos, dagdag lang ito sa listahan ng mga proyektong walang pinuntahan. Tingnan mo, crossroad na kasi Dodoble pa raw tuloy ang gastusin ng gobyerno, tingnan mo, asan ang bakal dyan? Asan? bagay na Ugat ng puno yan, mas matibay. Tingnan mo yung pader. Tingnan mo yung naguho. May mga parang lubid, ugat ng mga puno yan. Buti pa yan, matibay kontra rin ng DPWH. This is 260 million project. 260 million project. Yan, wala pang 50 milyones yan. Huwag kayong magluloko. Useless. Useless talaga. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Ano gagawin mo? Kung parang tinapon yung pera, sasalita lang tayo. Sibakin mo na yan. Unang offense. Pangalawa, pag sinibak, tanggal na posisyon. Pag napatunayan, kasuhan. Pagkatapos kasuhan, ikulong. Useless. To correct this,
will Huwag yun nang hintayin si Sara Duterte na upo yan. Na nandiyan pa yan mga yan. Maniwala kayo sa akin. cost Huwag nyo nang hintayin. Dahil baka si Sara pa, sibakin yan. No, baka hindi lang sibakin. Di ba? Baka tanggalin. double that. Para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. No, our initial Naman, yung 260 million kasi baliwala na yon. Ha? Ang gagawin dyan, hindi renovation. Hindi kaya ng renovation to. Nakikita nyo ito? Hindi kaya ng renovation yan. Saan pa ba yung iba? Ito pa, papakita ko pa. Hindi kaya ng renovation. Tignan mo yung gilid. Tignan mo yung gilid. Hindi kaya ng renovation yan. Oo. Kaya ba ng renovation yan? Tignan mo. Tagilid na eh. Pag itong lupa sa gilid na to, kita mo yung lupa sa gilid na yan. Yun, no? Malapit nang gumuho, konti na lang, oh. Ituturo ko kung ano ibig sabihin ko, ah. Ito. Mandali, ah. Papakita ko. Ayan, basta nakikita niyo yung litrato na yan. Yan, yung litrato na yan. Sabihin nyo nga sa amin, paliwanag nyo nga sa amin yan. Sige. Kung matibay ba yan o hindi, guguho yan eh. Ayan oh. Yung nasa gilid na yan. Ayun oh. Tagilid na eh. Tabingi na eh. Sabihin malapit na bumagsak eh. Isang tubig na bagyo na lang, babagsak na yan eh. Tapos 260 million yan. Sige ya. estimate here is more or less around 100 million. Wala naman tayong i-restore dito sa rock shed. Ang i-restore natin is yung nasira ng bagyo. Ano? Wala ano i-restore sa rock shield. Ano ito, rock shield ba? Rock shield ba na to? Nasira ng bagyo. Basta araw-araw ko dumaan dyan, kayo. Papayag ako, maniniwala kami. Basta araw-araw kayo dadaan dyan. Bukod sa rock shed, ininspeksyon din ni Pangulo Ito pala rock shed yata. Yan. Di ko lang kung tawag dyan, rock shed dyan eh, no? Parang yan yung rock shed. Ha? Marcos ang rock netting project sa hiwalay na bahagi ng Quezon Road. Binigyang diin niyang talamak din ang korupsyon sa mga ganitong klaseng proyekto. Napaka-notorious ng rock netting sa corruption, pinabawal na. Pero ginawa pa rin. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Rock netting, para di mawagsak. Yung nakaganon, sasalo. Alam ko yun ang rock netting niya na sinasabi. I-search ko. Rock netting. Tama. Para ipapakita ko yung rock netting niya. Para alam kong alam nyo na yon, pero gusto ko mas ma-visualize nyo kung ano mas maramdaman nyo yung kakurakutan ng mga walang yang ito. Ito. Yan. Kita niyo yan? Ito yung rock netting na sinasabi. Paingan si Marcos ulit. Anong ginawa pa rin. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. 3,200 pesos, alam ko, per yard. Hindi ko alam kung per yard o per meter. Kung 3,000 sa 260 million, ang laki nun. Diba? Pero sa lakit, kapal na mukha nyo, hindi kakayanin yun. Ito rock shield, para saan ba to? Para hindi bumagsak yung mga bato. Bakit di para bumagsak? Kasi pag bumagsak yan, mas lalambot yung lupa ng mga nadyan yan. Halimbawa, ito, papakita ko, nilita ko yung litrato, ah. Ito, yung tinuturo nito, kita mo to, kita mo yan. Ito yung rock shield eh. Yung rock shield. Yung baba yan, nakita nyo yung baba to, itong baba to, yung baba na yan. Yung baba na to, dapat may rock net yan, rock netting. Kasi pag yung bagsak ng bagsak dito, guguho tong shield. Kung mapadaan ka dyan, halimbawa, puro napadaan dyan, halimbawa, bus. 10 tao na padaan, gumuho yan. Hindi tigbak lahat ng 10 tao. Sa katantaduhan nyo. Sasabihin nyo, climate change. Sasabihin nyo, aksidente. Dapat may rock netting yan. Kasi dyan, araw-araw, nalalaglagan ng bato yan. Kusan lumalaglag niya kahit pira-piraso. Pag mga tao na binilang, hindi mo namamalayan, ubos na yung lupa dyan. Pag umulan, bagsak. Kaya nga sabi ng Biblia, yung matalinong tao, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Samantalang yung mangmang na tao, nagtayo sa buhanginan. Kaya pag dumating yung bagyo,
nakakatakot-takot na ang pagbagsak niya. Diba? Kaya ito, tingnan mo. Ito, laki natin rock netting. Yan. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Kinikback talaga. Ano to 75%, sir? Sir, hindi 75%, sir. Sir, ano lang, sir, siguro mga 90% kinikback. Yung 10%, sir, pinagatian pa. Ang nilagay dyan, sir, 10 million lang yan, sir. Mga 5 million lang yan. Wala nga rocknet, Turuhin daw ng Pangulo na maibalik ang kapangyarihan ng mga LGU na busisiin muna ang mga proyekto sa kanilang mga lugar, Tama. kabilang na ang flood control. These abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. And dinadaya lang talaga. No consultation with the local government. Pero mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga Dapat nagpunta si Senator Marcoleta dyan, para nagkita sila. ginagawa para maayos na. Kasi po, kaya gusto naming emphasize ito, mas malaki po yung kinikita ng politiko dito sa unprogrammed and insertions. Bigyan ko na po kayo na... Alam mo, walang ibang kasama si Junior ngayon, kakampi si Marcoleta lang. Totoo lang. Iniwan na si Junior ng mga congressman. Bakit? Hindi nila pwedeng kausapin si Junior ngayon si Marcos bakit? Mabubuko sila Ang tawag doon, guilty. Example, yung politiko, sabi po sa report, initial report, pagka ganito yung tipo ng project, 30% siya. Yung bidding back and losing bidders, inaayos po yan That's 5%. Project implementation, andyan na yung DE, at saka yung kakutsaba, quality control, 5%. Mm-hmm. DE and others, 5%, quality control, 2%. Meron pang COA, 1%. Hoy, COA, 1%. Ang lit naman pala. No. Ilan na 1% ng 1 billion? Sige. Ilan naman 1% ng 1 billion? Kayo ilan? 10 million yata 10 million ba? O 100 million? 1%. 10 million. Madam COA, this is an open secret. Regional directors and USEC through the DE, 4%. Contractors tax, 7%. Contractors profit, 15%. Tsaka yung royalty. Ito po yung panghiram-hiram ng mga lisensya. 5%. Alam mo ang total, Madam Secretary? 74%. Tama si BBM ngayon na 75% lang. Siguro na-copy niya kay Marcoleta yun. Ang natitira po sa project, 26% na lang. O ibig sabihin po, kung ang flood control project is 100 million, ang talagang magagamit is 26 million. Ang kapal na mukha nyo, no? Kapal na mukha nyo. Kapal na mukha nyo. Hindi nyo pera yan. Pera namin yan. Diba? Tigas nyo. Buti may Marcoleta talaga nanalo. Oo. Nakakainit ng dugo lagi itong mga to Anya, maliit man o malaking proyekto ay dapat dumaan ito sa hearing simula sa barangay hanggang sa provincial level. Pero wala raw umano nangyari ganitong proyekto sa Benguet. Ito yung sinasabi ni Isko Moreno. Hindi kumuha ng permit. Bakit? Kasi pag kumuha ng permit, matatawagan ng pansin ng mayor. Pagkatawagan ng pansin ng mayor, baka kumontra pa. Kapag kumontra pa, sira ang happenings ng mga bugok na korupsyon. Di ba? Tama, di ba? Kailangan dumaan ito sa local para mapagsusian. Para para madala to mga mga unggoy na to. Antindi. Grabe katindihan ng mga kakapal ng mga pagmumuka. Ito, kita mo? Ayan Nandun si Magalong, buti hindi si Magalong nagmamalasakit. President Bongbong Marcos inspect the 2024 rock shed project along Cannon Road. In July, landslide damage from the rock shed. Baguio City Mayor Benjamin Magalong earlier proposed the third-party audit for the project. Tama to, i-audit to.
Wala nakukulong. Wala pa ako nakita ng nakulong na nagkurakot sa bayan. Kailan kaya may makukulong? Senator Rodante Marcoleta, sana po magawa tayo ng batas na pag napatunayan, walang sabi-sabi, bigatan ng kaso, makulong. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay lahat po kayo.